Ayan po, pupunta po muli tayo sa Mangyan Ward. Ayan, na tayo po ay mananalangin po sa mga may sakit. At sinamahan po ako ng aking aso. Magandang gabi po. Yan, pwede po ba akong manalangin para po sa inyo? Ayan, nandito pa rin yung iba nating yan, nandito po muli ako. Yan. Yan, sige po. Yan, magandang gabi po muli sa bawat isa. Magandang gabi po. Ayun, kakaunti na doon. Sisilipin ko lang po itong mga loob kung Ayun. Kakaunti na yata. Ayun, salamat po. May mga pasyente po na nakauwi na. Opo, May mga bago na po yung yan na nakawin. Parang mga bago na rin po. Sige po, saan po kaya ang gitna? Dito po ako tatayo siguro sa may... Ayan. Hello po. Magbabahagi po ulit ako ng salita ng Diyos. Saan po kaya ang gitna? Ayan, dito. Meron po akong ipapamigay na Biblia. Ayun. Ito po ay hindi pala buong Biblia, kundi Aklat ni Juan sa Alangin. Alam po ninyo yung Alangin na wika? Nakakabasa po kayo ng Alangin? Lahat po kayo Alangin? Ayun, salamat po. Nakakabasa po sila ng Alangin. Ayan. Ako po ay, saan po kaya ako pwesto? Ayan, dito. Ayan. Lalabas ko na po ang Biblia. Kamusta po? Bago po kayo? Ito po ay sinamahan po ko ng aso ko. Sumama po sa tricycle eh. Ayaw pong magpaawa. Buti nga ako hindi pinalabas ng guard. Nakapunta po siya kung nasaan. Let's wait for later. Hello. Ayan. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan. Kaya po ako nagdala nito dahil para po hindi ko na kailangang sumigaw masyado. Ayun. Salamat po at nawa po pakinig po ako dyan. Pakinig po ako sa bawat kwarto. Madami po kasing kwarto dito. Nagpapasalamat po ako nagpupuri sa Panginoon dahil madami na po dito ang nakauwi. Mula po nang tayo ay nanalangin nung isang linggo, kahit po doon sa pulmonary ward ay madami na din po nakauwi. Dadalawang pasyente na lang po yung natira doon at lahat po ay panibago na. Palakpakan po natin ng Panginoon. And then, ang Diyos ay nagpapagaling at ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay mabuti. Mga kapatid, dahil ko sabihin sa inyo, hindi po kayo kinakalimutan ng Panginoon. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay, minsan, ba't yung iba pinagaling na, ba't yung iba nakalabas na, ba't yung iba ay hindi pa? Ganun pa man, nais ko sabihin sa inyo, wala pong paborito ang Diyos. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Naniniwala po kayo? Lahat po tayo, mahal po tayo ng Panginoon. At lahat po tayo, may mabuting plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At hinihiling ko po sa Panginoon, kaya po ako linggo-linggo nandito, hinihiling ko, Panginoon, loobin mo na makadalaw ako sa kanila. Ayan. Kapag dumalaw ako sa inyong lugar, makapag-ipon-ipon po tayo, makapag-tipon-tipon po kayo ng inyong mga pamilya doon, ng iba't ibang mga tao, na inyong po kapitbahay, kakilala, paano po makapag-sharing tayo ng salita ng Diyos. Ayun. Okay po ba yun? Ayan, iiwan ko po sa inyo aking number.
Nakasulat po yun doon sa bagong, sa aklat ni Juan. May cellphone number po ako doon para pag po tayo nagkakontakan. Minsan po, mga dapat inabuhan, pwede kami pumunta doon at mangangaral po kami sa inyo at mananalangin po kami para po sa inyo. Kasi madami pong ginawa ang kaaway sa ating pong buhay na kailangan po ay bawiin natin. At yung po yung kagalingan ng pisikal nating katawan at saka po ng ating pananampalataya. Ang nais po ng Diyos, handa tayo sa Kanyang muling pagparito. Amen. Naniniwala kayo, malapit ang bumalik ang Panginoon? Totoo, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Ang dami pong mga nananaginip na kung saan sila po ay ang dami pong nananaginip na ang mga tao po ay umaakyat, na Panginoon po ay bumababa upang tayo ay sunduin, karunin. Ang dami po mga pahiwatig sa salita ng Diyos na kung saan nalalapit na po ang Kanyang muling pagbabalik. Ang dami po, mamaya po, babasahin ko po yan sa inyo. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ng Jesus, dinadakila kita, pinupuri kita sa aming po mga buhay. Karapat dapat kang itaas, karapat dapat kang purihin, luwalhatiin ka, Ama. Ang iyong pong banal na dugo, ang aking pong binabalot sa bawat isa na nandirito, I release your glory, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong shikay na glory, ang siyang bumaba ngayon sa bawat isa sa amin, sakupin ng lahat ng kaliliman na aming buhay. At kayo po, banal na Espiritu, siya po magturo sa amin ng iyong pong salita. Marami pong salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong ipaalala sa bawat isa ang pinakasikat po na talata sa Biblia, ang puso ng Biblia. Kapag po ito ay nais sa puso ninyo, ito po ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Sabi po doon, sa Juan 3:16, 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang buhay ng kanyang buktong na anak, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa buong mundo po, lahat po ay minamahal ng Diyos. Wala po siyang itinatahi. Ang kulay po ng ating balat, pantay-pantayan. Maputi, maitim, kayumanggi, ang Diyos lahat ang lumikha niyan. Pantay-pantay po yan. Tayo man ay nakasabundukan, nasa kapatagan, pantay-pantay po tayo. Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Kayo po na nandirito, hindi po ninyo kailangan na mahiya. Kapag kayo pumapasyal sa bayan, pag po kayo napapunta sa Robinson, yan, sa mall, hindi nyo kailangan mahiya. Pantay-pantay tayo sa paningin po ng Diyos. Ang tao lamang po ang likas na mapanghusga, subalit ang katotohanan po, ang Diyos po ay pantay-pantay pag tumingin sa atin. Totoo po yun. Totoo po yun. Ang pag-ibig po ng Diyos ay para po sa bawat isa. Kahit po doon sa mga nasa bilangguan, ang pag-ibig po ng Diyos sa kanila ay katulad din po ng pag-ibig sa atin. At lahat po tayo ay binibigyan po ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon para magbalik loob sa Kanya. Ganun po katindi ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung iniisip po ng ibang tao na ang mga nasa bilangguan wala ng pag-asa, hindi na makakapagtrabaho, mga kapatid, nagkakamali po tayo. Hanggat ang tao ay may hininga, meron siyang pagkakataon na magbalik loob sa Diyos. Ano man ang ginawa ng tao na kasalanan, hindi iyan lubos na malaki upang hadlangan ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Bakit? Ano ba ang sukat ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa kanya po mga anak? Ang sukat po ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa mga tao na kanyang nilikha, ibinigay po niya ang buhay ng kanya pong bugtong na anak, ang pangalan ng Jesus upang tayo po ay maligtas. Kaya mga kapatid, wala pong dahilan para po tayo mahiya na lumapit sa Diyos. Wala pong dahilan para isipin natin na hindi po tayo tatanggapin ng Panginoong Jesus. Wala pong dahilan upang tayo po ay magpakalayo-layo sa Diyos at isipin na hindi po tayo patatawarin ng Diyos. Bakit? Ibinigay na po ng Diyos si Jesus bilang katubusan sa ating pong mga kasalanan. Ibinigay na po niya ang Panginoong Jesus, ang buhay po ng kanyang anak upang tayo po ay maligtas. Kung ibinigay na po ng Diyos ang buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus,
upang tayo po ay maligtas. Ibig sabihin, wala na pong ibang bagay na pwedeng ipagkait sa atin ng Diyos. Kung nais mo nakagaling na ng pisikal na katawan, napakadali po niyan para sa Panginoon. Naniniwala po kayo? Amen. Madali lang po yan. Madali lang po yan. Kung nais po ninyo ng panibagong tubo ng mga pananim, madali po yan. Ang dami po patotoo mamaya. Sasabihin ko po sa inyo. Kung nais po ninyo na inyo pong mga kamag-anak, mga pamilya ay kumilala din at manampalataya sa Panginoon, napakadali po niyan. Lahat po yan ay kayang ibigay ng Diyos. Naranasan ko na po yan. Ang kailangan lamang po, ang hinahanap lamang po sa atin ng Diyos ay ang taus-puso na magpapakababa at pagtawag po sa Kanya. Wala na pong iba. Kung tayo po mga tao ay marunong po magpakumbaba, alisin po ang lahat ng ating pagtitiwala sa ating sarili at manampalataya po sa Panginoon Diyos, tayo po ay Kanya pong ililigtas sa anuman na ating problema. Alam po ninyo ang mga taong mapalad, sila po yung mga kawawa sa paningin po ng tao. Babasahin ko po sa inyo ang mapalad. Ayan. Ang sabi po dito sa Mateo 5, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Wow, kaharian ng langit, ang mga wala ng ibang inaasahan kundi ang Diyos. Talata 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat sila ay aaluin ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan sa lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong timpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, pagpala tayo ay mahirap at tayo po ay tumatawag sa Panginoon at marunong magtiwala sa Kanya, napakapalad po pala natin. Opo, totoo yun. Bakit? Kapag ikaw ay natitiwala sa Diyos, kahit na ikaw ay walang-wala, ang paningin ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Amen. Tama po yun. Kapag ikaw ay inaapi at bumadaing ka sa katarungan, nakatingin po sa iyo ang Diyos. At ibibigay po niya ang kanyang katarungan. Amen? Amen po. Kapag ikaw ay walang makain, at marunong kang tumawag sa Panginoon, ikaw ay pakakainin ng Diyos. Amen? Mga kapatid, sa mga panahon po na tayo ay sala, tayo po ay nahihirapan, huwag po ninyong kalimutan. Ang sinasabi po ng kanyang salita sa Mateo 6, alalahanin ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, pero sila ay pinapakain ng inyong Ama na nasa langit. Kung kayo po ay wala pong damit, alalahanin po ninyo ang sinabi po ng Panginoon. Kahit si Solomon na napakayaman, mas maganda pa rin ang damit ng mga bulaklak na hindi naman naghirap pero sila ay laging may kasuotan. Mga kapatid, at nasabi po ng Panginoong Jesus, wala pong ibon na pumapatak nalingid sa kaalaman ng Diyos, lalo pa kayo ng mga nilikha niya ayon sa kanyang larawan. Ayun, totoo po yun. Kasi, pala po sa iba, ang maganda lang o ang gwapo lang ay mga artista, hindi po. Ang katotohanan po, ang lahat po ng nilikha ng Diyos, aglay po ang larawan ng Panginoon. Naniniwala po kayo? Amen! Sa lahat po ng nilikha ng Diyos, tayo lamang po ay may lubos na pag-iisip. Tayo lamang po yung lubos na may pagmamahal. Tayo lamang po yung may espiritu na kaya makipag-ugnayan sa espiritu ng Diyos. Tayo lamang po yung mga anak niya na lubos na minamahal po ng Diyos. Mas mahal po tayo ng Diyos sa mga anghel, mas mahal po tayo ng Diyos sa lahat po ng kanya po mga nilikha.
At tayo lamang po ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kaya hindi po tayo kalilimutan ng Panginoon. At ang pinakamaganda po doon, mga kapatid, ang pinakamaganda po doon, ang pagtawag po sa Diyos ay libre. Ngayon. Kahit po ang mga pipig na hindi makapagsalita, kaya po nilang tumawag sa Diyos gamit ang kanilang puso. Kahit po yung mga pasyente na nasa emergency room ICU, yung madaming tubo na wala ng malay, hanggat ang isip nila ay tumatakbo, kaya po nilang tumawag sa Diyos. Sa tao, pag wala kang load, wala kang context, hindi mo kaya, pupuntahan mo, lalakad ka, mamamasahe ka. Pero sa Diyos po, paano pag wala pang signal, ito yung cellphone mo, kailangan mong puntahan pag walang signal yung iyong cellphone o walang load. Pero sa Diyos po, mga kapatid, anumang oras, kapag tayo po ay dumalangin sa Panginoon, agad po siyang nakikinig. Sabi po sa aklat ng Isaias, ang aking mga anak, ang aking bayan ay lumayo sa akin. Dalawang braso, nakaunat ang aking mga kamay, kaliwa at kanan. Naghihintay ako na sila ay magbalik loob sa akin. Mga kapatid, masasayang ba ang boses ng Diyos sa inyo? Masasayang ba? Hindi ba ninyo papansinin ng Diyos o papansinin ninyo? Papansinin. Papansinin po natin ng Diyos. Kayo po, ng mga katutubo, ay mayroong pag-ibig sa Diyos. Ingatan po ninyo yan. Ang inyo pong pag-ibig at pananampalataya sa Diyos, yaan po ay bigay ng Diyos sa inyo. Hindi po yan binigay lang ng inyong magulang, hindi lang po yung iniaral na kahit na sino. Kundi ang Diyos po ang nagbigay sa inyo ng kakayanan na umibig sa Diyos. At nais ko pong sabihin sa inyo, ano man po ang mangyari, ingatan po ninyo sa inyong puso, inyong po pag-ibig sa Diyos. Yan po ang kayamanan natin. Ang kayamanan natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig po natin sa Kanya. Wala na po iba. Yung po ang numero 1 na kayamanan natin. Mawala na po ang lahat. Subalit ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po dapat na mawala sa ating mga puso. Nais ko pong ipatotoo sa inyo, yung po pagpapagaling na naranasan po ng aking pong pamilya. Nasabi ko na po ito nung nakalipas na linggo, ulitin ko lang po ulit para po sa mga hindi nakapakinig. Noong 2007 po, ito po yung patunay na ang Diyos po ay nagpapagaling. 2007 po ano? Ako po ay kukuha na ng examen sa Pinamalayan, nag-aaral po ako doon sa Pinamalayan, Mindoro Bible College, sa Ginhawa, Pinamalayan, kung nakapunta na po kayo doon. Kukuha po ako ng final exam, ng examination, para po makapasa, para maging second year sa susunod na taon. Inatake pala sa puso ang tatay ko. Pagbukas ko po ng cellphone, nabasa ko, Kiko, lumuwas ka, nasa ospital ang daddy, kritikal ang kalagayan at nais kanyang makita. Ibig sabihin, naghihingalo. Gusto mong bigay ng huling habulin ng tatay ko. Pagluwas ko po sa Batangas, tapos inilipat ko sa Manila yung tatay ko, sa Quezon City, sa Philippine Heart Center, doon ko po nalaman na 99.9%, 99% ng kanyang puso, yung malalaking ugat ay barado at hindi po dinadaluyan ng dugo. At anumang oras pwede po siyang mamatay. Ngayon, hindi po ako pumayag. Nanalangin po ako, Panginoon. Naglilingkod ako sa iyo. Buhayin po ninyo, dugsungan po ninyo ang buhay ng aking ama. Nag-text po ako at nagtawag sa mga kaibigan ko po ng mga pastor, sa mga churches, sa mga simbahan dito po sa Patag, sa Mindoro. Sila pong lahat ay nanalangin. At pinagaling po sila ng Panginoon. Pinagaling po ng Diyos sa aking pong ama, at sa loob po ng 3 buwan, ang aking pong ama ay nakabalik po sa trabaho. Payat na payat po yun, nasa ICU, ang daming tubo, hindi makabangon, hindi makatayo. Pero pagkatapos po ng 3 buwan, siya po ay nakabalik po sa trabaho. Lumipas po ang ilang taon, inatake pa po siya sa puso ng ilang beses. At nasabi po niya minsan, Panginoon, bigyan mo lang ako kahit 70, makaabot lang ako kahit 70 years. 70 taon, ako po ay masaya na.
Noong August 15, Agosto 15, 2019, nag-celebrate po ng 70 years ang tatay ko, nag-birthday celebration. Itong pong taon noong August 2019. Di masaya po, pumunta yung mga taga Davao City, pumunta po yung mga taga Batangas. Tapos po noon, September 2019, kung hindi po ako nagkakamali, September 13 po, 2019, hinatake po muli sa puso ng tatay ko. At kung po sa balik na karamdaman, hindi po siya mga kabangon nun, hilap na hilap po siya, naniningin po yung kanyang dibdib, ang sinasabi po niya, kinakausap niya ako, tsaka po kinakausap po niya ang Diyos, hindi po ako at hindi yung stepmother ko na nasa tabi niya, kinakausap po niya ang Panginoon. At ang sabi po niya, Panginoon, at lang po sinasabi niya po ulit-ulit sa loob ng 2 oras, Panginoon, mahal na mahal kita. Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Panginoon, pagod na ako. Pagkalipas po, tinalangin ko po siya, nagpatanggap ulit ako sa Panginoon, pagkalipas po nung siya po ay namatay. Nagpapasalamat po kami lahat sa Panginoon, handa yung kanyang puso at siya po ay ligtas at siya po ay nasa piling na ng Diyos ngayon. Nagpapasalamat po kami lahat, ibinigay ng Diyos yung kanyang kahilingan na siya po ay umabot ng 70 at siya po ay kinuha na ng Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabuti po ang Diyos. Meron din po akong tiyuhin, kakainom po niya ng alak, hindi na po siya makapaglakad ng sa kanyang sarili lang. May tungkod po siya, tapos inaalalayan, may tungkod po siya ng bakal. Ngayon, nagkaroon po kami ng magdamagan na pananalangin hanggang umaga. Gabi po hanggang umaga pananalangin namin. Tapos, nag-pray ako para sa kanya, pero kulang yung aking panalangin. Sabi ng Panginoon, pinakita niya sa akin sa pangitain, sa vision, yung punlarawan na pinakita niya sa akin, habang mula ng aking mata, aalalayan namin siya sa paglakad at siya ay makakalakad, di ba pag-pray. Malaki po yung tuyuhin ko na yun, malaking tao, matapad po yun sa akin, mga ganyan, tapos malaking tao, malaki po yung lalaki. Pinag-pray po namin ng mga pastor, inalalayan namin sa paglalakad. Tapos, binitawan po namin. Nung binitawan na namin siya, nakapaglakad po siya ng diretsyo. Wala na po yung kanyang tungkod na bakal. Iniwan na po niya at kinamayan na kami isa-isa. At ang sabi po niya, salamat, purihin ang Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Meron din po akong isa pong kapatid na nakilala na mild stroke. 4 na araw po siyang nasa bahay, hindi po makabangon. Kasi ang sakit po ng kanyang ganito eh. Tapos ito, hindi po niya maimanhid yung kanyang 2 paa. Tapos masakit po yung ganito. Tapos wala din naman yung budget pang sa ospital. Nasa bahay lang. Uminom na siya ng mga gamot, kain. Tapos, nagpunta po ako doon, yun pala may sakit. May sakit po yung kapatiran na yun. Siya po ay senior citizen na, babae. Nag-pray po kami ng walang tigil. Pinag-pray, at siya din po ay nag-pray. Sa loob po ng kalahating oras, wala pong tigil na pananalangin. Siya po ay nakalakad. At kinabukasan, nasabi niya, para lamang akong nagdahilan. Normal na ang paglalakad ko. Nung gabing yun, nakalakad po siya, kinabukasan, nakakalakad pa rin siya. Nag-normal po, mula po sa 4 na araw na hindi po makapaglakad. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabuti ang Diyos. At hindi po matatapos ang kanya pong pagpapala para po sa bawat isa sa atin. Bilang pagwawakas, nais ko lamang po na basahin sa inyo ang katotohanan na malapit na pong bumalik ang Panginoon. Malapit na po siyang bumalik. Amen po. Sabi po dito sa Mateo 24, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni inuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo.
at marami silang maiiligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at pinunding ang mga kaharian. Magkakaroon ng paggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siya maliligtas. Ipapangaral sa libutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Mga kapatid, dito po sa talata na ating pong binanggit, nagtanong ang mga apostol, ano po ang palatandaan na malapit ka ng dumating? Tapos inisa-isa po ng Panginoon, madami daw mula ang propeta o mula ang Kristo. Totoo po yun. Ang dami pong nagpapakilala ngayon na sila ang Kristo, na sila lang sa kanila, sila ang anak ng Diyos. Si Kibuloy sa Davao City. Si Kibuloy, sabi po niya, sikat po yung mga siya ang anak ng Diyos, siya ang Mesiyas, hindi po yan totoo. At sa iba't ibang bansa, ang dami po na nagpapakilala na sila ang Kristo, hindi naman po totoo yun. Isa lamang po ang Kristo. Isa lamang po si Jesus. At sa kanya pong pagbabalik, makikita po siya ng lahat ng mata sa kanya pong pangalawang pagbabalik. Isa pa po palatandaan yung mga digmaan, giyera. Alam po ninyo yung Russia at saka Ukraine, tapos ang madami pong bansa ay naghahanda din. Ang China, naghahanda, ang Taiwan, kahapon lusubin ng China ang Taiwan, tapos ngayon po may kabuluhan po sa pagitan po ng Amerika, tsaka ng China, tsaka po ng China, tsaka po ng bansa natin. Ang dami po na napipito ng mga digmaan. Isa pa po mong palatandaan ng mga huling araw ay ang tagbutog. Palubha po ng palubha ang tagbutog sa iba't ibang bansa, lalo po sa Afrika. Kaya mapalad po kayo, mga kapatid, meron po kayo mga pananim, meron po kayo mga tataniman, mga kabundukan. Kapag nawalan na po ng pagkain dito sa Pata, pupunta po kami doon sa inyo. Tayo po ay magsasalo-salo ng pagkain. Amen? Yan, amen. Yan, po. Marunong, sabi po ko sa balinghoy, kamote, saging, marunong po kayo magtanim nun. Ayun. Balimbing, kakao, avocado, rambutan, ayan, kaya. Anyog, ayun, ang dami po buko Diyos, masarap po yan. Ayun, tapos, isa pa po palatandaan lindol. Padalas po ng padalas ang lindol. Palakas ng palakas at padalas ng padalas. Sabi po ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay parang sa babaeng malapit ng manganak. Kapag po isang babae malapit ng manganak, padalas ng padalas yung pananakit ng tiyan. Tama po, mga nanay? Opo. Opo, yan. Madami natin. Ilan na po anak ninyo, nanay? Anim. Padalas ng padalas at pasakit ng pasakit. Tama po. Hanggang sa pagle-labor, hanggang sa panganganak na mismo. Ganon. Sa pagdating po ng Panginoong Yesus, padalas ng padalas ang lindol, padalas ng padalas ang taggutom, padami ng padami ang digmaan, at palubahan ng palubahan. Mga kapatid, dapat po ay handa tayo sa muling pagparito ng Panginoong Yesus. Kung meron pa po tayong kasalanan na tinatangkilik sa ating mga buhay, kung tayo po ay nasusugal pa, kung tayo po ay nagiinom pa, naninigarilyo, kung tayo po ay nagagalit pa sa ating kapwa, kung tayo po ay hindi pa nagpapatawad sa ating kapwa, alisin na po natin yun. Isuko na po natin sa Panginoon. Hindi po pwede makapasok sa langit ang mga sinungaling. Hindi po pwede makapasok sa langit ang mga mag-iinom. Hindi po pwede makapasok sa langit ang mga suwais na magulang. Hindi po pwede pumasok sa langit ang mga duwag. Hindi po pwede pumasok sa langit ang mga mahipag-apid. Hindi po pwede pumasok sa langit ang mga mahalay at bastos.
Hindi po pwede pumasok sa langit ang mga asal-aso, mga asal hayop, yung po ang kasulat po sa salita ng Diyos. Hindi po pwede pumasok sa langit kapag tayo po hindi nakaputi. Hindi po ibig sabihin yung talagang literal na puti. Ang ibig sabihin, yung hindi po namumuhay sa kabanalan. Hindi po pwede pumasok po sa langit. Kaya mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Nasabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil po sa ating kasalanan, sa kasalanan po ng lahat ng tao, kaya po may kamatayan. Kaya may sakit karamdaman, at kaya po itatapon sa impyerno. Pero, subalit, ang nais po ng Diyos, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ay sa pamamagitan po ni Jesus. Ang kaligtasan po ay kay Kristo lamang. Ang kaligtasan po ay sa pangalan lamang ni Jesus, sa pananampalataya po natin sa Kanya. Ang kaligtasan po ay hindi po sa relihiyon, hindi po sa simbahan. Kahit anong simbahan ang puntahan mo, kahit anong relihiyon, kahit anong simbahan ang puntahan mo, kahit anong relihiyon na simbahan mo, hindi po tayo maliligtas. Ang makapagliligtas lamang po sa atin, wala pong iba, ay ang Panginoong Jesus at ang pananampalataya po natin sa Kanya. Paano po ba lumapit sa Panginoong Jesus? Simple lamang po, hindi mo kailangan may mataas na pag-aaral, hindi mo kailangan maging mayaman sa paglapit sa Panginoong Jesus. Ang kailangan lamang po ng Panginoong Jesus ay ang buo nating puso, buong puso na paglapit sa Kanya, buong puso na magpapakumbaba at buong puso po na pananampalataya. Kapag tayo po ay lumapit na nagpapakumbaba at humihingi po ng tawad sa ating pong mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos at tayo ay mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Mananampalataya po tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang tayo po iligtas sa ating pong mga kasalanan at tayo po ay maliligtas. Sige po, tayo po ay mananalangin na paglapit sa Panginoong Jesus. Hindi po ito relihiyon, hindi po ito pag-alib sa aming simbahan, hindi ko po pinopromote ang simbahan namin. Ang pinopromote ko po, ang akin pong inihahain sa inyo ay ang Panginoong Jesus. Yan. Tayo po ay pumikit sa ating pong kinakatayuan o kinakaupuan, pumikit po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Amin Diyos, ating Ama sa banal na pangalan ni Jesus, ang malaban ng iyong katwiran, ang malaban ng iyong pag-ibig, ang malaban ng iyong kahabagan, ng iyong pagliligtas ang siyang bumalot sa bawat isa na nandirito. Hallelujah. Sa banal na pangalan ni Jesus, hinihiling ko po na ang bawat isa na nandirito ay pagkalooban mo Diyos ng kaligtasan. Hinihiling ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay pagkalooban ng tunay na puso ng pagsisisi, ng tunay na puso ng pagpapakumbaba. Mga kapatid, huwag po natin tigasan ang ating puso. Ito po ay panalangin ng pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos. Ulitin po ninyo ang akin pong sasabihin. Ulitin po ninyo, wala po sa inyong puso, ulitin po ninyo. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lanang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At tawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin po ninyo ako mula sa lahat ng kahumihan. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa kamatayan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Yung mga kapatid, ako po ay lalapit sa inyo pa isa-isa po sa bawat isa. Mananalangin po kasi mga may sakit. Manampalataya po tayo. Huwag po tayong mag-anilangan. Ang Diyos po ay mabuti at ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Noon, ngayon at bukas, ang Diyos po ay hindi nagbabago at siya po ay nagpapagaling. Po tayo mag-anilangan. Sige po.
Tayo po ay manalangin namin Diyos sa aming Ama sa banal na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pag-aalinlangan sa aming puso, ang lahat ng takot ay aming po sinasansala at pinapalaya sa aming mga buhay. In the name of the Lord Jesus Christ, ang lahat ng takot, pag-aalinlangan ay aming pong sinasawata sa aming pong mga buhay. Lord, hinihiling ko po, bigyan kami ng sapat na pananampalataya, pataasin o Diyos sa aming pong pananampalataya. At dinadalangin ko po, Panginoon, na sa bawat isa na nandito, Ama, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, ipakilala po ninyo ang inyong sarili bilang Diyos na mahabagin, maibigin, nagpapatawad, naglilinis, at nagpapagaling ng aming pong sakit karamdaman. Maraming po salamat o Ama. Inihahando ko po sa inyo ang bawat isa na nandito, ang bawat kanila sakit karamdaman, ay inihahando po namin sa inyo. Alam po, O Diyos, kaya mo silang pagalingin. At ang lahat ng sumpa ng kasalanan at sumpa ng sakit karamdaman mula sa kanununuan ng mga pamilya sa bawat isa na nandito. Sumpa ng idolatriya, sumpa ng panggagaway, sumpa ng albularyo, sumpa ng pakikiapid, sumpa ng kasinungalingan, sumpa ng sakit karamdaman, sumpa ng pagpatay. Itong lahat ay aming pinuputol sa banal na pangalan ni Jesus sa bawat isa na nandito in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. At itinataas ka namin, O Diyos. Pagalingin po ninyo inyong mga anak, iunat po ninyo inyong mahabagin mga kamay upang pagalingin ng bawat isa. Maraming po salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, sige po, ako po ilalapit po sa inyo, sa bawat isa, tapos may bibigyan po kong babasahin yung aklat ni Juan. Gospel of John, aklat ni Juan sa wikang alangin. Ayun. Nawa po ay nakakaintindi po kayo ng alangin. Ayan, naintindihan po ninyo ngayon po. Mabasa po ninyo yun at maibahagi din po sa iba. At meron po akong iniwan doon na pangalan ko, Pastor Francis Hernandez o Francis Hernandez, lalo po yung cellphone number ko. Pwede po ninyo akong kontakin. Halimbawa, gusto po ninyong bumisita kami doon. Pwede po natin mapag-usapan yun, tatawag kami sa inyo, ayun. At minsan, siguro po sa mga darating na linggo o buwan, pwede po kami bumisita sa inyo para po tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po. Yan. Sige po, pupunta na po ako sa bawat isa at pwede po. Ayan, salamat po sa Panginoon. Nandito po muli ako sa Pulmonary Ward at madami po dito ang nakauwi na kumpara po nung isang linggo nung nag-share po ako. Ilan na lamang po yung naandito. Ayun. Isa na lang po kayo? Isa na lang po kayo? Ayun. Lahat po halos ay ayun, dalawa na lang po sila at lahat po ay nakauwi na. So, ayun, mag-share po tayo ng Bible ngayon. Sumama po ang aking aso. Ayun. Sige po. Opo, sige po. Sige po, kain lang po kayo. Hello po. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. At nagagalak po ako na makapunta dito upang magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay tapat, at kaya po kung narito ngayon ay upang sabihin po sa bawat isa sa inyo na mahal po kayo ng Panginoon. At nais ko po na paniwalaan po ninyo na ang Diyos po ay nagmamahal at umiibig sa inyo. Kaya po kung narito ay hindi po dahil sa ninais ko, hindi po dahil sa ginusto ko, hindi po ito dahil sa pinano ko, at hindi din po dahil sa tinulak lamang po ako ng ibang tao. Narito po ako dahil ako po ay sinugo ng Diyos dahil hindi po nalilimutan ng Panginoon ang Kanya pong mga nilikha. At kayo po yun. Hindi po nalilimutan ng Diyos ang katotohanan na kayo po ay dumaraing sa Kanya at nais po niyang bigyan kayo ng katubusan at ng pagpapagaling mula po sa inyong karamdaman. At bago po ako magsimula, ay nais ko lamang pong hilingin na inyo pong pandinig, okay lamang po, at kung kayo kumakain dyan, wala pong problema. Ang nais ko lamang po ay ang inyo pong buong puso
na nakikinig sa salita ng Diyos dahil yun po ang pinakamahalaga. Yung po ating puso at yung po ating kaisipan na nakikinig po sa salita ng Panginoon. Ayun. Nais ko pong maghandog ng awit bago po ako magsimula. Nais ko lamang pong awitan kayo ng awit po na nagpapatunay na mabuti po ang Diyos sa kabila po ng lahat ng mga bagay po na nangyayari po sa atin. Ang Diyos po ay mabuti at ang Diyos po ay nagmamahal sa bawat isa po sa inyo. Ito po ay awit po na may titulo po na Kay Buti-Buti Mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Nais ko pong manalangin, aming Diyos, aming Ama, ng mga kapangyarihan sa lahat. Kami po ay naririto ngayon sa inyo pong harapan, naninikluhod, at aking pong dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Ipalasa po ninyo ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong pagmamahal sa bawat isa po na nandirito sa ospital. Salamat po, O Diyos, sa pagkakaramihan po na aming po na ipanalangin ng 1 linggo ay nakauwi na. Salamat po sa mga bagong pasyente na ito na makakarinig muli na yung salita at aking pong dalangin, O Diyos. Sila po ay makatanggap ng katubusan at sila po ay makatanggap ng kagalingan sa kanilang po mga pisikal na karamdaman. Sa banal na pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Nais ko pong basahin sa inyo ang Juan 3:16-17. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi po nagmamaliw, at ang pag-ibig po ng Diyos ay nananatili po para po sa bawat isa sa atin. Nais ko pong sabihin sa inyo na mahal po ng Panginoon ng bawat isa sa inyo, at isa man po sa inyo ay hindi po pinapabayaan ng Panginoon. Marami po ang kaisipan na pwede po pumasok sa ating isip na kung saan, bakit ito ay nangyari sa akin, bakit ang daming problema, bakit ang daming sakit karamdaman, bakit ang dami po nating utang, bakit po ang hirap ng buhay. May mga pagkakataon po na pwede po natin maisip na binabayaan na ako ng Diyos. Pwede po natin maisip na ako po ay parang pinaparusahan ng Diyos. Pwede po natin isipin na parang hindi na ako minamahal ng Diyos at bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari sa akin, mga masakit na bagay at hindi doon sa mga taong makasama. Subalit nais ko pong sabihin sa inyo, ang Panginoong Jesus po ay dumating 2,000 taon na nakalilipas, hindi upang tayo po ay hatulan, kundi upang tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Nais ko pong sabihin sa inyo na wala pong mabuting bagay na ipagkakait ang Panginoon Diyos sa atin dahil lahat na po ay kanyang ibinigay, pangunahin po doon ang buhay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ito po ay ilustrasyon ng pag-ibig na hindi po nga sa larawan.
Sino pong ama ang nasa matinong pag-iisip at ibibigay ang buhay ng kanyang anak upang iligtas po ang ibang tao? Wala pong gagawa noon. Subalit ang Panginoon Diyos po, pinatunayan po niya ang lalim ng kanyang pag-ibig dahil ginawa po niya isa pong bagay na hindi po magagawa kailanman ng ibang tao. At ibigay ang buhay ng kanyang buktong na anak na ang pangalan po ay Jesus upang siya po ang magdusa sa krus, upang siya po ang magdulot ng kaligtasan po sa bawat isa sa atin. Nais ko pong basahin po sa inyo ang kwento po ng isa pong paralitiko na sa kanya po paglapit sa Panginoon, ginantimpalaan po ng Diyos sa kanyang paglapit sa Kanya at ginantimpalaan po niya ng pagpapagaling. Ang sabi po sa Marcos 2, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon na napakaraming tao, kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailabig ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binatbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko na nakabatay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng pautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa ng patawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay napuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman ay hindi pa kami nakita ng ganito. Mga kapatid, sa kwento po, pinagaling po ng Panginoong Jesus ang isa pong paralitiko dahil ang paralitikong ito ay nanampalataya. Lumapit po sa Panginoong Jesus sa isa pong kaparaanan na kung saan ipinakita niya ang kanyang taus-puso na pananampalataya na si Jesus ay kaya po siyang pagalingin. Ang Panginoong Jesus po noon ay nagtuturo sa maraming tao na sa isang silid katulad po nito. Hindi po nila mailapit ang paralitiko dahil po sa dami ng tao. Kaya po ginawa po ng 4 na kaibigan ng Panginoong Jesus, ng paralitiko, binakbak po nila ang bubong at inihugos po dahan-dahan ang paralitiko. At nung makita ng Panginoong Jesus ang laki ng pananampalataya ng paralitiko at ng kanyang mga kaibigan, sinabi niya doon sa paralitiko, anak, pinapatawad na ang iyong kasalanan. Subalit hindi naman po humingi ng tawad yung paralitiko. Ang nais lang po niya ay yung pagpapagaling sa kanya pong pisikal na karamdaman. Bakit? Kaya po sinabi ng Panginoong Jesus na pinapatawad ng iyong kasalanan ay upang ipakita po sa atin ng mga tao na kaya po tayo nakakaranas ng hirap, kaya po tayo nakakaranas ng problema, ay dahil po lahat po tayo ay lumayo sa Panginoon. Iyan po ang katotohanan. Kaya po tayo ay may mga sakit, may mga dusa sa buhay, lahat po. Hindi lamang po kayo mga may sakit. Kahit po yung mga malulusog na nasa labas po ng ospital, sila din po ay may mga problema, sila din po ay may mga hinaing. Pantay-pantay po tayo lahat. Tayo pong lahat ay lumayo sa Panginoon at iyon po ang katotohanan kung bakit po may mga problema at sakit na kalooban ngayon sa buhay ng tao. Ang orihinal po na plano ng Diyos sa tao ay isa pong masayang buhay sa kanya pong piling sa paraiso. Subalit simula po na nagkasala at si Eva at si Adam, sila po ay napalayo sa Panginoon at simula po noon ay nakaranas na po ng hirap at problema ang tao. Subalit tayo pong sabihin sa inyo, sa bawat paglapit na gagawin po natin sa Diyos ay hindi po itong mawawalan ng kapuluhan. Naranasan ko na po ito sa aking sariling buhay. Sa buhay po ng aking ama, kaya po ninyo na ikwento ko. Taong 2007, inatake po sa puso ang aking pong ama. Dapat po ay kukuha na ako ng final examination noon sa Pinamalayan, sa Bible School, kung saan po ako nag-aaral.
Pagkabukas ko po ng cellphone, nakita ko, nabasa ko yung text ng ate ko na kailangan ko daw lumuwas dahil kritikal ng kalagayan ng daddy at nais niya ako na makita. Maghuling habilin na po. Kaya lumuwas po ako, hindi po ako nakakuha ng examen. Pagluwas ko po sa Batangas, saka po sa Manila, inilipat po sa hospital sa Manila, Philippine Heart Center, ng akin pong ama. Sabi po doon po naman, nalaman, 99.9% ng kanya po malalaking ugat sa puso ay barado. Kaunti-kaunti na lamang po yung dinadaluyan ng dugo. At anumang oras ay pwede po siyang mamatay. Nag-iingalo na po ang tatay ko noon. At hindi ko po yun matanggap. Nanalangin po ako. Sabi ko sa Panginoon, naglilingkod ako sa inyo. Huwag po ninyong pahintulutan na mamatay sa ganitong kalagayan ng aking ama. Nag-text po ako at tumawag sa mga kaibigan ko po dito sa Mindoro. Lahat po kami nanalangin at sa kabutihan po ng Diyos na-extend po ang buhay ng aking tatay. Siya po ay gumaling at sa loob po na 3 buwan, siya po ay nakabalik po sa trabaho. Siya po ay payat na payat noon, nasa ICU, hindi po makabangon. Pero dahil po sa himala po ng Panginoon, pinagaling po siya ng Panginoon. At inatake pa po siya ng ilang beses at dumating po sa panahon na sabi po niya sa Panginoon, nakalipas po ng ilang taon, Panginoon, kahit 70 years lang ang aking maabot, ako po ay masaya na. Taong 2019, August 15, nag-celebrate po siya ng 70th birthday. Nag-celebrate po siya, madami po kamag-anak na pumunta mula po Batangas at mula po Davao City. At pagkatapos po ng 1 buwan na nakalipas, siya po muli inatake po sa puso. Katabi ko po siya, katabi din po ang stepmother ko, at ang sabi po niya ng paulit-ulit ay 3 lamang po ang kanyang sinabi. Hindi po na kami kinakausap na kanyang pamilya. Ang kinakausap lang po niya ay Panginoon. Nasabi po niya, Panginoon, mahal na mahal kita. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, pagod na ako. At doon po, pagkalipas po ng 2 oras, bago po magkalas 8 ng umaga, siya na po ay binawian ng buhay. Dininig po ng Diyos sa kanyang panalangin na umabot po siya ng 70 years old. At sabi po ng mga doktor, bihira po yun. 4 na heart attack at umabot po siya ng 70 years old. Siya po yung diabetic at ang dami pong komplikasyon sa kanyang katawan, sa kanyang pong kidney, sa kanyang pong baga at sa kanyang pong puso. So, mula po ng Panginoon, siya po ay pinagaling ng Panginoon. At pinahaba po ang kanyang buhay at tinugon yung kanyang panalangin na umabot po siya ng 70. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos ay mabuti. Kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoon, tayo po ay kanyang po pagagalingin. Subalit ang numero 1 na iniaalok po ng Panginoon ay ang kagalingan po ng ating kaluluwa. Kaya po niya sinabi sa paralitiko doon po sa kwento natin kanina, kaya po niya sinabi na pinapatawad ng kasalanan mo dahil ang numero 1 po na mahalaga sa Panginoon ay hindi po ang ating pisikal na katawan, kundi po ang ating pong kaluluwa at ating pong puso. Sapagkat ang ating pong kaluluwa ay pang walang hanggan. Ang ating pong kaluluwa ay pang-eternal. Wala po yung katapusan. At ang nais po ng Panginoon, tayo po ay nakasama niya sa langit. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesus. Kaya po may kamatayan ay dahil tayo pong lahat ay nagkasala. Physical at spiritual na kamatayan. Physical, tayo po ay tatanda, mamamatay, hindi po tayo nakatakas doon, ibabaon po tayo sa lupa. At spiritual, tayo pong lahat ay harap sa paghukom ng Panginoon. At kapag po tayo ay walang pananampalataya sa Kanya, noong tayo po ay nasa lupa, tayo po ay itatapon sa impyerno at sa impyerno po ay hindi na po tayo pwede magsisi. Yung po spiritual na kamatayan. Subalit, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesus. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng relihiyon. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng iba't ibang simbahan. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng mabubuting gawa. Magamat maganda po yun na tayo gumagawa ng mabuti. Kahit po anong abulo, yung gawin po natin sa tao, kahit po ipamigay natin ng ating ari-arian, ang tangi lamang po makapagliligtas sa atin ay wala pong iba, kundi po ang ating pong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi po sa 1:14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo,
Huwag po natin palampasin ang araw na ito. Ang hapon na ito, ang gabi ito na dinadalo po kayo ng Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng Diyos at ang nais po niya, ang panawagan po niya sa lahat ng tao, sa may sakit man o sa walang sakit, tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Tayo po ay muling manampalataya sa Kanya. Tayo po ay umibig sa Kanya ng ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Manampalataya po tayo na si Jesus ay namatay sa krus at muli pong nabuhay para po sa katubusan ng ating pong kaluluwa. Ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang kaya pong magligtas sa atin. Ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang kaya pong pumuno sa ating pong mga buhay. Ang pag-ibig lamang po ng Diyos ang kasagutan sa lahat ng katanungan po ng ating buhay. Sabi po sa Hebreo, kapag nakapahinggan ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Ito po ang araw ng kaligtasan sa bawat isa sa inyo. At nawa po, isang puso po natin ang mensahe na ito ng pag-ibig po ng Diyos. Nais ko po na tayo po ay manalangin ng pagsusuko sapagkat ayaw po ng Diyos na isa man sa Kanya po mga nilikha ay mapahamak. Totoo po na may langit, totoo po na may impyerno, at ang nais po ng Diyos, ibalik po tayo sa Kanyang piling na kung saan tayo po ay maligaya po na kasama po ng Panginoon Diyos sa Kanya po piling. Tayo po ay lalapit, pumita po ng pananalangin. Kung nais po ninyo na lumapit sa Panginoong Jesus, katulad po nung paralitiko doon sa kwento, na binakpak po nila yung bubong ng bahay para lumapit sa Panginoong Jesus. Ngayon po ay ang paanyaya ng paglapit sa Panginoon. Hindi po ito relihiyon, hindi po ito church membership, hindi po kayo niyayaya sa aking simbahan. Ito po ay paanyaya ng paglapit at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo po ay umikit, tayo po ay umikit sa ating po mga kinakaupuan, na tayo po ay mananalangin. At mamaya po ipapanalangin ko po ang inyo po mga pasyente. Hallelujah. Aming Diyos, sa aking Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, hinihiling ko po na ang balaban ng iyong pag-ibig, ang balaban ng iyong kabanalan, at ang balaban ng iyong katwiran, Panginoon, ng iyong kahabagan, ng iyong pagliligtas, ay bumalot po sa bawat isa sa amin ngayon. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, isa man sa iyong mga nilikha ay hindi mo ikinasisiyan na mapahama. Kaya dinadalangin ko, O Diyos, kahabagan mo ninyo, Panginoon, ang bawat isa na nandirito. Inihiling ko po, Panginoon, na ang Espiritu ng iyong pagliligtas, ng iyong pag-ibig, ang siya pong maranasan ng bawat isa. Inihiling ko, Panginoon, sa banal na pangalan ni Jesus, na hipuin ang puso ng bawat isa patungo sa tunay na pagsisisi, patungo sa tunay na pagpapakumbaba, upang manampalataya sa Panginoong Jesus. Sige po, ulitin po ninyo yung sasabihin ko. Gamit po ang inyong puso. Ulitin po ninyo sasabihin ko at ito po'y ariin ninyo na inyong pong sariling panalangin. Ito po'y paglapit sa Panginoon. Ulitin po ninyo, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking kahumihan. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ayan mga kapatid, kung papayag po kayo, pupunta po ako sa inyo, kaisa-isa, at ipapanalangin ko po inyo po mga may sakit. Ito po ay libre. At kung kayo po ay mananampalataya ng buo, ng ganap, may gagawin po na himala po ang Panginoon sa inyong buhay. Kasi po, naranasan ko na po ng paulit-ulit namin ng mga magkakaibigan na talaga pong ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Kung ang Diyos noon ay nagpapagaling hanggang ngayon at sa hinaharap, patuloy po na ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling po ng mga may sakit karamdaman. Marami pong salamat. Panginoon, idinadalangin ko po ang dagdag na pananampalataya sa bawat isa. At ang lahat ng tanikalan ng kaaway,
lahat ng sumpa mula sa amin po mga kaninuhinuan, mula po sa pamilya ng bawat isa na nandirito. Sumpa ng kamatayan, sumpa ng sakit, karamdaman, sumpa ng kamalasan, sumpa ng kawalan, sa banal na pangalan ni Jesus, ito po'y pinuputol namin sa bawat isa na nandirito. Ang banal na dugo ng Panginoong Jesus ang siya pumuputol kaysa lahat ng sumpa na nandirito sa silid na ito. Maraming po salamat, Panginoon. Iunat po ninyo yung mapagpalang kamay at pagalingin po ang bawat isa na nandirito. Maraming po salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pupunta po ako sa inyo pa isa-isa po.